Yun. Tao ngayon ng school. At bibigay ko tong hoodie ni Dylan. Yan. Kaninang araw-araw nung pumasok sila, ngayon makulimlim na. Yan. Kaya ayatit ko ngayon to. Baka palabasin sila eh. Yan. Tayo sa school. Yan. Okay na. Bait yung mga teacher dito eh. Ayan. Ayan o, bukas o. Magbibring sila ng $2. Maglalakad sila kaya kailangan proper attire. Grabe na ngayon, kanina sobrang tirik ng araw. Yun o, parang dun sa dulo. Dun sa dulo pa yun. Yung maliwanag dun, yan. Yan, parang ganyan kanina. Tapos ngayon, makulimlim na. Kaya lalagyan ko na lang siya ng hoodie sa bag ngayon. Simula ngayon. Para pagka maaraw, tanggalin lang. Pagka malamig yun. Pwede pa namang hoodie nga lang ngayon. Kasi fall pa lang naman. Pero pag winter, hindi na pwede. Kasi paglalaruin sa labas eh. Nagma-minus na temperature nun. Yung puno nga namin, di ba? Ayun dilaw na. Dati late yan, ngayon excited. Siya ngayon yung excited malaglag. Nauna siya sa ibang puno. Yung sila ni. Puntahan niya si Dylan. May sila eh. Parang ganito tuwing Friday. Ewan ko, hindi naman tuwing Friday. Kumbaga, pag Friday umaalis-alis sila. Parang nagtutur-tour sa mga playground, ganun. Ito ngayon sa simbahan. Ayan. Kindergarten. Malayo-layo din yung nilakad nila. Dito lang ako kasi hindi ko alam kung pwede mag-parking dito. Medyo ang tagal nila ni. Ayan, nakasikaso pa si Dylan. Ayan, tagal eh. Inip na ako. Siguro mga 10 minutes na. 10 to 15 minutes. Ayan, usap muna tayo kasi may nakakwentuhan na naman ako, nakakatawa. May nakakwentuhan akong subscriber natin. Ayan. Kumbaga, ang kwento niya kasi ito, maganda eh. Ang kwento niya, nung nasa Pilipinas daw sila, excited sila. Excited na pumunta dito, maranasan yung buhay Canada. Tapos nung pagdating daw nila dito, parang nadismaya sila. Parang gano'n, yung ine-expect nila na yung parang nakikita nila sa sa mga kamag-anak, sa kakaibigan, yung gano'n, yung mga post sa social media, yung gano'n. Nila, hindi daw pala gano'n lahat. Ayun, kaya siya, parang nadismaya. nadismaya sila, pero okay naman ang nila, ang buhay nila ngayon dito. Ayan, nakwento lang nila kasi mag-iisang taon na sila dito, mag-anniversary na sila. Ayan. Shoutout sa inyo. Ayaw magpabanggit. Ayun. Yun lang, yung mga parang expectation versus reality. Yan. In-expect nila yung, kasi una nakapagkwentuhan namin yung sabi nila pagdating sa Canada, makakaipon kagad kasi malaki nga yung sahod. Yan. Akala nila yung 1 million saglit lang kitain dito, saglit lang daw ipunin. Pero kung kasama mo yung buong pamilya mo, syempre gagastos ka rin dito, di ba? Ayun, gagastos ka. Tapos yung babayaran mo, yung bahay, mga kuryente, tubig, di ba? Kumbaga, makakapag-ipon ka pero portion lang, hindi talaga yung pandiin ng ipon. Yung mga ganun. Ala nila daw yung mga yung mga bagay-bagay na gusto nilang mabili sa Pilipinas, pagka nandito sa Canada, may ipon nila kaagad. Hindi naman daw pala. Ganun, parang sila parang nadismaya daw kasi nga tapos pa ba yung sa trabaho, yon
Akala nila madali lang daw makahanap ng trabaho. Yung pala hindi rin. Oo, sa trabaho kasi dito maraming trabaho, pero kasi nagbabase yan sa sa pangangailangan nyo at sa oras nyo. Kasi dito aasikasuhin nyo rin yung schedule nyo, 'di ba? Ayun. Meron yan trabaho pero hindi naman tugma sa schedule, 'di ba? Hindi tugma sa schedule yung dalawang mag-asawa kasi meron kayong maliliit, 'di ba? Yung mga ganon. Kumbaga, may available na trabaho malapit sa inyo, pero yung ini-expect na sahod mo para makatulong sa iyo hindi 'yon, 'di ba? Kumbaga, ang ini-expect mo mas mataas pero minimum yung makukuha mo. Yung mga ganon. Kaya yun yung mga naranasan nila, yung mga first year nila dito. Tapos ano pa ba yung mga maganda yung kwentuhan namin Ayan, dalawa silang kakwentuhan ko. Ayan. Tapos kumakaway-kaway yung mga bata. Pero ngayon okay na sila, okay na sila. Kumbaga napagkwentuhan lang namin na yung realidad, yan. Na nung una daw para silang nag-expect too much sa Canada na na akala nila kaagad makukuha nila. Yung pala talaga may process, hindi biglaan, talagang paghihirapan. Ayun, nakakatawa lang na nasabi pa nga nila huwag kang magagalit sa akin Mark pero talagang nung una nadismaya kami dito sa Canada. Kasi nga yung mga nakukuha nila sa social media, ganon, kaibigan, ganyan. Ayun, sabi ko nga bakit hindi nyo pa ba napapanood sa vlog namin yung mga sinasabi namin? Sabi niya, napapanood naman pero alam mo yun, yung expectation mo kasi pag nasa Pilipinas daw, ibang-iba ini-expect mo pa rin na pag nag-compute ka, yung sahod, talagang kino-convert mo kasi sa Philippine peso, di ba? Kino-convert nila na malaki talaga. Hindi nila alam pagdating dito yung gastos, di ba? Kasi yung dollar dito, kikitain mo nga dollar. Di dollar din yung ibabayad mo sa pagkain mo, pambili ng damit, kung ano-anong mga serbisyo, di ba? Dollar din. Kaya ayun. Ano pa ba? Ang dami. Dami namin na pagkwentuhan Ano pa ba yung mga key points na Yun. Pag sa Pilipinas, yun. Yung tingin nila, madali nga daw. Pero pag naranasan na, ayun na yung totoong buhay Canada. Oo nga, totoo. Sabi ko nga, yung mga nagbablog, guide lang yan para at least sinahanda yung isipan nyo at malaman nyo yung realidad. Pero pagdating nyo dito, kayo mismo yung aayos ng buhay nyo, kayo yung didiskarte sa buhay nyo, ganon. Para makamit nyo yung mga pangarap nyo. Ayun, naka isang taon na siya sa pagiging international student. Isang taon na lang, tapos nagbabalak silang lumipat ng probinsya pag na PR daw sila, ganyan. Ewan ko kung ano yung desisyon nila, basta titignan na lang daw nila kung okay pa sa kanila yung lugar na yon o lilipat sila, kasi may mga kamag-anak sila dito bandang Alberta. Kaya ayun, tapos yun lang, nakakatawang isipin na nakaisang taon na sila. Dati nanonood lang daw sila, 2 years silang nanood sa amin, tapos naka isang taon na sila sa Canada, di ba? Parang yun yung naging daan daw ng pagpunta nila dito sa Canada yung vlog namin. Ayun, laging pinapanood, ayun, ganun. Pero natawa nga ako na dismaya kasi nasabi niya yung word na dismaya. Ayan, pagdating daw dito. Siyempre, ganun naman talaga, expect yung pa rin natin, yung isipan na rin yung isipan pa rin natin na pagdating dito sa Canada talagang 'di ba, yung talaga yung yung mga basta yung nakikita mo pag nasa galing kang Pilipinas kasi hindi mo pa nararanasan 'di ba? Pagdating dito, realidad na talaga. Ayan. Kaya payo ko sa inyo, maraming nagba-vlog, manood kayo ng mga nagba-vlog. Ayan. Kahit hindi na sa amin. Kung maligaw yung vlog namin, maraming salamat sa news, sa feed nyo, yun sa YouTube yun. Maraming salamat sa panonood nyo. Pero maraming ibang nagba-vlog yun na magaganda rin yung mga sinasabi. Yan. Makukuha nyo yung mga experience. Yan. Iba't ibang experience. Kunyari, international student kayong pupunta dito, panoorin nyo yung more on international student na vlog. Yan, para tapos singit-singit nyo yung vlog namin, di ba? Pero doon kayo mag-focus sa mga nagba-vlog ng international student kasi doon kayo, yun, parehas kayo ng sitwasyon nun. Kung pupunta naman kayong family, ayan, pwede din sa amin. Kasi kung immigrant kayong dadating dito,
yun, pwede nyo makuha yung mga idea sa amin ng mga family vlogs naman. Ganon. Yun, kasi kami, ganun lang, araw-araw lang na buhay na pinapakita namin. Katulad ngayon, pumunta kami kay ngayon, Dylan, ganyan. Araw-araw, ganyan lang. Kaya yung mga sasabihin ko, yung mga nag-expect ng magarbong vlog na iba't ibang content, pagpasensyahan nyo na po, hindi nyo po makukuha dito sa vlog namin kasi medyo minsan paulit-ulit po yung vlog namin kasi daily life nga. Kumbaga sa isang araw, nauulit yung ginagawa namin. Ayun, kaya yun lang yung nakakatuwa lang na isipin na nakaisang taon na sila tapos susunod makakapag-apply na sila ng PR, di ba? Nakakatawa na tumatawag pa rin sila yan. Nangangamusta ganyan na hindi sila nakakalimot, di ba? Na kamustahin kami, tapos kamustahin sila, yung ganon. Kasi lagi yung nagme-message. O kuya, kamusta na ganyan, nagme-message yun, nangangamusta kasi nga yun, parang nakakatawa, parang kamag-anak na rin. Ayan, kaya yun yung mga subscriber natin dyan, marami yun. Sensya na naputol. Naputol yung vlog natin. Yung iPhone, umiinit siya, namamatay pag yung temperature niya. Medyo mainit kasi tapat dito. Kaya yun, medyo natagalan sila ni sa loob. Baka hinahanap niya pa si Dylan. Sumilip din ako parang may misa sa loob. Kaya yun, parang yan ewan ko kung ano yung event nila. Kaya dito lang muna tayo, hintay tayo. Kaya yun, maraming salamat ulit sa mga subscriber natin na nangamusta kahit nandito na sila sa Canada. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, pasensya na sa naputol kanina. Ayan, salamat talaga. At hindi nyo nakakalimutan na mag-message yun, mga musta. Ayun. Kasi kayo, hindi ko na kayo makakamusta masyado kasi nga marami kayo, di ba? Ayun, kaya maraming salamat sa mga nagme-message pa rin. Kaya yun, hintay lang natin sila tapos yun, mamaya na lang uli. So na si Dylan? Nandun na. Ayan, body system sila. Ayan. Gas tayo. $40, 25.3 liters. Medyo mura dito, 1.57. Mga 1.58 na. Ayan. Ayan, tara na. Ayan. Dito na naman kami sa pagtitingin ng mga bibilhin. May mga discount sila kaya bumalik kami dito. Pero bumili na rin kami ng mga may mga pangsahig. Ayan. Okay, pwede rin din sa Rona. Kasi sister yan pwede ka sa Rona, pwede dito. Medyo okay itong na to. GE. Ang laki ng loob. Ayan. Get up to 30% off. Pag naka-pro ka, VIP Pro. Galing nito, customize any load. Ayan, pwede mong tanggalin tong niya, agitator, squeeze, then ayun, diba? Oh. Diba? Tatanggal mo na pagka malaki yung mo lalaban, diba? Pagka mga maliliit lang, para makusot ng maigi, babalik mo. Yun na siya. Ang galing, no? Whirlpool. Magkano? $795. $795. Tapos kukuha na mo ng insurance, $189, 4 na taon. Para pag nasira, aayusin nila. Libre na. Parang service nila. Protection. Yan, ito na yung binaba, yung range hood. Bali $199 to. Para sa baba. Yan yung mga binili namin para sa sahig, underlayment. Tapos against the light. Against the light tayo, teka lang. Oh, yan. Yan
na yung mga binili namin. Ay! Bigat ha. Pwede na natin ito ilatag, no? Pagka na magpipinto. Hindi, kahit mapinturaan naman yun eh. Excited. Tensya natin. Against the light. Yun. Okay na, mabigat yun kasi pang masilya yun. Kaya iharap na doon para tapos. Malaki rin yung capacity nitong RAM4 oh. Kasya din yung ano. Hindi, sa ano na yan mami? Sa gilid din. Oo, sa gilid na. Oo, sa iba. Ito tong range hood para sa baba. Hindi muna kami bumili ng ano para sa amin. Tatakpan na kayo. Ayan, tingnan natin kung sasara. Sasara yan. Meron pang dahon dun. Oh, sumara. Yung ilaw. Ay, pakita mo yung ilaw, mami. Yung ilaw, tingnan nyo yung ilaw ah. Pero sabi ng Pilipino, yung shoutout kay Kuya, pwede daw gamitin nga daw to sa Pilipinas eh. Kasi 120 to 347 volts. Yan. Bali 199 to eh. Yan. 6 na peraso. Tapos sa mga wire. Bakit may ganyan? May gloves pa. Saan galing yan? Sa akin? So para sa mga wire. Tapos to pang masilya. Ito mabigat. Yan. Parang ano na no, parang matamlay na no. Kasi ano na eh. Malamig na. Lumalamig na. Tapos sinabi kanina sa radyo na last na daw yung mainit ngayon. Ngayong week na to. Sunod-sunod na malamig na. Hindi alam yung temperature pero ito na yung ano daw. Mainit. May mainit na temperature. Pinaka-warm. Oo, pinaka-warm. Susunod malamig na. Kaya yun, samantalahin ngayong linggo na to, ang init. Ayan o. Kita niya yan. Anong sasakyan niya? Sports car. Nakahiga ka na doon. Uwi na kami. Iiwan yung mga dinosaur doon. Nunod ng TV. Friday ngayon, wala na silang pasok bukas. Dalawang magkamukhang BMW eh no. Magkatabi sila eh. Ito na kami sa east ngayon, sa east. Kami nasa south kami ngayon eh, south. Yan. Tingnan niyo yung mga bahay na yan. Napakita ko kami. Bahay na yan, tingnan nyo. Yung up and down na yan. Ay, up, oh, tama. Tingnan mo, dalawa pintuan niya. Diba? Kita mo, i-zoom mo. Zoom mo mami. Yan, diba? Hati yan. Hati kayo dyan sa bahay na yan. Diba? Hindi ko alam kung paano design yan eh. At tatlo pa nga. Ayun o, tatlong pinto. Oh. Tatlo pala nakatira doon. Ibang klase yung design na bahay na yun. Apartment. Oh, parang apartment na isang bahay, no? Kulit eh. Ito na yung parang ano dito. Highway. Highway na walang toll gate. Para hindi ka matraffic. Kadadaan. Wala naman talagang traffic dito pero dito ka dadaan kung ayaw mong matamaan ng stoplight. Kasi maraming stoplight dun eh. Maraming intersection. Eh dito parang ano siya eh.
Ano ba itong tawag sa Pilipinas? Yung ano? South Super Highway, parang ganun. Pero walang toll gate. Maraming construction dito. Oo, ginagawa nila. Ito nga, di ba parang katatapos lang nagtulay? Dito ba tayo nawala? Nung gabi. Hindi, nung dun sa kabila, naligaw kami ng GPS. Storage yan eh. Pag dito kasi kayo dumaan sa ring road na to, magkakarugtong na yan. South, East, North, yan. Ganyan. Paano lang to eh, kaya tinawag siyang ring road, paikot. Yan yata yung ginagawa yung tulay. Ibon eh. Bili parang mga ibon. Wala dito. 40 lang, 40. Bilis eh. Ang daming ibon no. Maya, parang maya yan no. Mga pawina. Ito nga yung ginagawang tulay no. Sa kabila. Dinagdagan yata nila ng panibagong tulay. Pero nadadaanan na. Ay hindi. Isa pa. Sa kabila. Gumawa pa ng isa yata. Ito. Oo. Ay bago, tama. Pero ang laki ah. Tapos sa gilid, puro ano na, taniman na. Alberta plate number. Yung Wascana Parkway. Ang labas niya sa Spoli, yan yung kulay brown na building. Yan. Mga student dyan, yan o. Yan yung school nyo. Mga pupunta dito. Yung brown na yan. Yan, yung brown na yan. Yan sa Polytechnic yan. Meron namang bus dyan. Kaya okay lang kahit wala kayong sasakyan. Dami ko na nga ngayon nakikitang sasakyan ngayon eh no. Dati eh wala eh. Ipasok na eh. Uwian na sila. Pero ganyan lang naman yan. Hindi yan nagpa-bumper to bumper dito. Pag may construction lang yun, dun lang magpa-bumper to bumper yan. Ito yung ano, kabila. Ano, Regina, University of Regina. Yung kabilang building. Pagka tumira kayo sa east, yan, pwede rin. Dito rin kayo dadaan pagka may nakuha kayo
kasi yun eh, pinanggalingan namin. Pero pag doon kayo sa titira sa amin, sa may north, medyo malayo na. Magdadalawang bus kayo. Dalawang sakay. Puno na siguro. Wala na, punuan na dito. Mahal lang ang mga bahay dito ngayon eh. Yung dating upa na ano, mga $1,000 na basement, medyo mahihirapan ka na ngayon kumuha ng 1,000. Dati nga 800 pa, di ba? Ngayon wala na. Bihirang bihira na. Siguro sa pangit na lokasyon. Kasi dito, depende rin sa lokasyon eh. May pangit na lokasyon. Hindi naman pangit na pangit. Kumbaga, medyo may mga makukulit. Yan. May mga makukulit sa lokasyon na yun. So, ang dami na naghahanap ng inang basement. Oo. Magtitipid na kasi ngayon eh. Isipin mo, magbabayad ka ng apartment, babayaran mo yung kuryente, yung heater, di ba? Tayo dati. Internet. Kumbaga, marami kang bills na babayaran. Pero pag basement, all in na. Sagot na ng yun, landlord. Yung heater mo, kuryente, wifi, yung internet, tubig, yan. Kunyari, pag umuusapan nyo 1,100 lang. Pero bihira ka na makakita ng 1,100 na na basement. Meron, pero bihira na kasi nag-i-increase. Pag yung mga bago, kunyari, matagal lang nakatira, yun. Pero yung kay tinasa na, di ba? Yung upa nila 1,100, di ba? Tapos ngayon, may uupang iba, ginawa ng 1,300 yung basement. 1,300. Parang yun ata yung mga basement ngayon. No? Oo, parang gano'n na ang bayaran ngayon ng basement. Depende sa kwarto. Depende pa rin sa lokasyon. Sa Depende sa laki. Basta yun, medyo na, pricey na ngayon. Hindi katulad dati, 800, 1,000. Kasi mahal na rin yung yung utilities eh. Utilities. Mahal na. Dito na kami sa east. Mabilis lang naman dito, 20 minutes lang. North to south na yung napuntahan mo eh. Maliit lang naman ang Regina. Yung mga nagre-request na gala, yan. Pupunta kasi kami sa Jollibee. Jollibee naman tayo? Bibili? Ulam. Chicken Joy. Ay, sa Gist pala, no? Yung mga cabinet. Punta tayo? Saan? Doon, no? Sa Gist. No oras na. 7:30. 6:30, ano? Okay na. Punta tayo? Titingin kami ng cabinet para doon sa kwarto. Kung may uupa, di ba? Wala silang closet dun eh. Nagka-canvas din kami ng mga murang cabinet, ganyan. Pag gagawa ka, parang mas mahal pa. Hindi katulad sa Pilipinas, makakatipid. Ano mo? Tingin doon sa $100? $99 yung yung paggawa ng ng tabla. Grabing mahal. Yung kahoy pa lang. Kahoy pa lang. Di bumili ka na. Mapapagod ka pa. Sarado na yata. Wala na nakapark. Hindi, bukas. Bukas pa? Open ang lights eh. Sarado ba? May nag-comment dito sa Gist daw no? Kalimutan ko sino. Ay, bukas pa. Yung shoutout sa'yo Comment ka uli. Kalimutan ko lang kung sino. Yan. Dito na kami sa loob ng Gist. Doon yung mga cabinet. Malaki rin to eh. Ito. Tingnan mo yung mga binibenta sa barrage no? 50 lang to noong last no? 199. Tinga, may lagayan. Dresser, $399.
Mahal din pala dito, no? Ito, 129, no? 399. Ano, $1,000. Ang daming pintuan. Malaki. Closet. Lagayan. No. 1,000. May drawer na. Ay, hindi sumasara mag-isa, no? Kabilaan. Medyo pricey rin. Titingin-tingin pa kami. Pero mas mura siya sa lahat na pinuntahan namin, no? Meron kasi sa Canadian Tire. Nagsisale din sila. Ano? Sa may? Oo nga, no? Oo nga, no? Pwede pala eh. Nga lang matagal. Ang taas nun eh. Isang straight. Lumabas na kami. Tingnan nyo yung ano, araw. Orange na orange, di ba? Oo, araw yan. Ano mong buwan yan? Dito kami sa East. Ito yung dating Costco. Yan, dating Costco. Ang Costco ngayon nandun, nasa dulo. Daan lang muna tayo sa Rona, saglit. Saan ba Rona? Doon lang yun, sa kabilang stoplight. Tulog daw yung mga dinosaur eh. Tinawagan namin si Lian. Tulog yung dalawa. Napagod yun eh, no? Naglakad. 15 minutes. Naglakad ba naman kanina? Napagod. Kaya uwi na sana kami. Maya-maya na lang. Daan na kami sa Rona. Para isang puntaan na lang. Tingin-tingin uli. Baka may bago silang ano. Sahig na ngayon. Sahig tsaka appliances yung tinitingnan namin. Kailangan mong gawin na ano eh. Magtingin-tingin kasi para malaking bagay din yung makatipid ka ng $50 o $100, di ba? Dito maganda rin kumuha ng ano dito, titirhan. Kasi kompleto din dito sa East. Tsaka doon sa dulo yung mga bago yung mga bahay. Tsaka nandito sa inyo yung ano, yung Best Buy. May Best Buy dito eh. Tsaka Jollibee. O tsaka Jollibee. Yun ang pinakamahalaga. Pero medyo ano rin. Kasi malapit sa inyo, lagi kang mapapagastos. Kaya kami ano lang, nagte-take out eh. Bihira na kami kumain dyan. Kasi 100 plus, no? 140, mahal. Chicken, 10 piraso. Pag bumili ka lahat, burger, chicken, french fries, yung drinks, no? Medyo mahal na rin. Isang kainan. Oo nga eh. Kaya nga si Rice, di ba? Natutuwa nga si Rice pag umuwi. Pinapanood namin vlog niya eh. Ano eh. Puro ano eh. Puro Jollibee, no? Puro... Tataka ba sa Jollibee? Lagi na Jollibee. Wala nga pala silang Jollibee sa... Oo, sa lugar nila. Meron pero dadayo ka pa, di ba? Yung Jollibee nila. Yan, bukas pa naman yung Rona. Silip lang kami. At tulugan ng mga tayo. Uwi ano na sana kami, bibili na sana kami ng ano, ulam. Tulog pa, sakto 30 minutes gising na yan. Marami silang bus, Argyle. Ayan, sa atin yan. Ayan o, tignan nyo, yan yung number 2 na yan. Ayan o, bus number 2, sa amin yan. Sa mismong top,
Sa kanto, tapat ng kanto namin, doon hihinto yan. Number 2 kami. Yung bus namin.